siyang Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ipinagdiriwang natin ng Epipanya o ang pagpapakita ng Panginoon sa lahat ng mga bansa. Ang pagsilang ni Jesus ay hindi lamang para sa Israel, kundi para sa buong sanlibutan na kinakatawan ng mga pantas o ng tatlong mago. Magturo nawa ang pagdiriwang na ito sa atin na tanggapin ang lahat ng tao bilang mga kapatid natin sa iisang Ama. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ibinagunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakilang aking kapurihan, Panginoon Diyos, ang hari ng langit ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga
sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Kapagkat ikaw lamang ang banal at ang katas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Ng Diyos Ama. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mong may taguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 na mga hari, lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tignan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay, iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madyan at Efa. At sa Seba namay, darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matwid sa kaniyang kapanahunan. Madama ng bansa niya at umunlad habang buhay.
Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot na mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poong maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hintil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ang talay aming nakita, kaya't kami nagsipunta sa poon na sumamba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya.
Nang mabalitaan nito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako'y makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangang hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na wag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita po natin ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon o tinatawag nating Epiphany Sunday. Pero sa atin, lagi nating inaalala ang pagdiriwang na ito sa pagdiriwang ng 3 hari. Kaya nga marahil kaninang umaga, may kanya-kanya tayo nakatanggap ng mga mensahe at tayo ay binabati ng Happy Three Kings. No? Pero ano nga ba ang kahulugan ng pagdiriwang na ito? Nung mga unang tradisyon, sa araw na ito, ang araw ng bigayan ng mga regalo. Dahil nga, isang paniniwala na ang mga pantas nagpunta kay Jesus at nag-alay ng regalo para kay Jesus. Ginto, kamanyang, at mira. Pero tandaan natin mga kapatid, bukod sa pagbibigay ng regalo, tandaan natin na ang pinakadahilan ng pagdiriwang natin sa araw na ito ay ang pagpapakita mismo ni Jesus. The manifestation of the Lord. Kaya nga kung titingnan natin mga kapatid, sa buhay natin bilang mga Kristiyano, magandang tanungin, ano ba ang pinakamagandang regalong natanggap natin nitong Kapaskuhan? Marahil sasabihin ng ilan, Father, ang regalong pinakamagandang natanggap ko, pera. Ang pinakamagandang natanggap ko, bagong damit, bagong sapatos. Nakadalo ng mga gandang mga Christmas parties. Pero tila pinapaalala sa atin sa araw na ito, sa pagpapakita ng Panginoon sa mga pantas, na ang pinakamagandang regalo ay ang pagsilang ni Jesus. At ang pagsilang ni Jesus, nangangahulugang siya ay nagpakita sa ating mga buhay.
Kaya nga mga kapatid, magandang tingnan po yan sa buhay natin sa mga oras na ito. Alam natin na ilang araw na lamang malapit nang matapos ang panahon ng Kapaskuhan. Pero magandang tanungin yung ating mga sarili, tunay nga ba tayong nagdiwang ng Pasko dahil sumaatin si Jesus? Tunay nga ba talaga tayong nagdiwang ng Kapaskuhan dahil tunay nang nakita natin si Jesus sa ating mga sarili at sa ating mga buhay? Mga kapatid, ang pagpapakita ni Jesus sa mga pantas ay pagpapaalala din sa atin na ang tunay na Kapaskuhan ay hindi lamang isang selebrasyon. Ang tunay na Kapaskuhan ay hindi lamang isang pagtitipon. Ang tunay na Kapaskuhan ay pagpapakita ni Jesus sa puso at sa buhay ng bawat isa. At yun po marahil ang mahalaga. Nagdiwang ka ng Kapaskuhan, hindi dahil marami kang natanggap na regalo, kundi nagdiwang ka ng tunay na Kapaskuhan dahil nakita mo si Jesus. Nakita mo ang Diyos. Nakita mo ang mahal na pong Jesus Nazareno. Yun po yung unang bagay na magandang pagnilayan. Ang pagpapakita ni Jesus ay hindi lamang o ang Epipanyo or the Epiphany of the Lord ay hindi lamang basta pagbibigayan ng regalo, kundi sa araw na ito, inaalala natin na si Jesus ay nagpakita sa mga pantas, nagpakita sa buhay ng bawat isa. Pangalawang bagay, mga kapatid, tandaan natin ng mga pantas sa kanilang paglalakbay patungong Jerusalem, sila ay ginabayan. At sa ating ebanghelyo, malinaw ang sinasabi. Sino ang gumabay sa mga pantas? Ang tala, ang bituin, ang liwanag. At ang tala na ito ang nagdala sa kanila patungo kanino? Kay Jesus. At siguro mga kapatid, yaan ang pagpapaalala sa atin sa araw na ito. Marami sa paligid natin ang gustong maging tala. Marami sa paligid natin ang gustong maging bituin. Pero tandaan natin, ang tunay na tala ay ang Diyos. Ang tunay na liwanag ay ang Diyos. At kung siya ang tunay na tala at tunay na liwanag, hinahamon tayong sumunod sa Kanya at dadalin tayo sa tamang landas at tamang kinaroroonan. Marami ang naliligaw ng landas. Bakit? Baka kasi maling tala ang sinusunod. Marami ang naliligaw ng landas. Bakit? Baka maling liwanag ang sinusunod. Pero alam natin ang kwento. Ang mga pantas nakarating kay Jesus dahil sinunod ang tamang tala. Sinunod ang tamang liwanag. Kaya mga kapatid, hamon din sa atin bilang mga Kristiyano at Katoliko. Tayong nakakaalam ng tunay na liwanag, tayong nakakaalam ng tunay na tala, ang magdala rin sa iba upang matagpuan din nila si Jesus. Kasi baka sabihin natin, alam ko yung tamang liwanag. Okay na naalam ko lang. Pero hindi mga kapatid. Responsibilidad natin bilang isang Kristiyano, bilang isang Katoliko, at higit sa lahat, bilang isang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, na dali natin ng iba palapit kay Jesus.
Ano ho ang tema natin ngayong kapistahan? Ibig po naming makita si Jesus. At tayong nakakita kay Jesus, makita nawa ng kapwa deboto natin na nakita natin ng Panginoon na tayo na mismo ang magdadala sa kanila palapit kay Jesus. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, pinapaalala sa atin na merong tala, na may liwanag, at ang tala at liwanag na mabuti at tama, kung ito ay nagmumula sa Diyos, dadalin tayo patungo kay Jesus. Kaya siguro dapat ang puso natin maging mapanuri din kung sino yung mga bituin, kung sino yung mga liwanag, kung sino yung mga tala na ating sinusunod. Kagaya ng mga pantas na tagpuan nila si Jesus dahil tama ang liwanag. At panghuli mga kapatid, sa ating ebanghelyo, ang mga pantas hinarang ni Haring Herodes. At anong sabi sa kanila ni Haring Herodes? Kapag natagpuan niya ang Mesiyas, bumalik kayo sa akin. Pero alam po natin mga kapatid ang kwento. Bumalik ba ang mga pantas kay Haring Herodes? Hindi. At yan marahil ang hamon sa atin mga kapatid, na kapag natagpuan na natin si Jesus sa ating buhay, huwag na tayong bumalik na wala si Jesus sa ating buhay. If you have already found Jesus in your life, do not go back to a life without Jesus. Dahil ang buhay na wala si Jesus, hindi kompleto. Ang buhay na wala si Jesus, hindi kompleto. Ang buhay na wala si Jesus, hindi maganda. Dahil ang tunay na nagpapaganda ng buhay natin ay ang presensya ng Diyos sa puso ng bawat isa. Kaya mga kapatid, ngayong natagpuan na natin ang Panginoon sa ating mga buhay, huwag na tayong bumalik sa buhay na wala ang Panginoon. Kapag natagpuan na po natin ang mahal na pong Jesus Nazareno sa puso natin, huwag na po tayong bumalik sa buhay na wala ang mahal na pong Jesus Nazareno. Dahil ang buhay na wala ang Diyos ay buhay na hindi maganda. Ang buhay na wala ang Diyos ay buhay na hindi kompleto. Mga kapatid, ang Kapaskuhan ay hindi lamang isang araw. Bagkus ang Kapaskuhan ay isang karakter, isang pag-uugali, na ang tunay na Kapaskuhan ay kung paano nating natagpuan si Jesus sa puso ng bawat isa, sa buhay ng bawat isa. At kung gusto natin matagpuan si Jesus, hayaan natin na ang tala at liwanag ang gumabay sa atin. Pero dapat ang tala at liwanag na ito nagmumula sa Diyos. At oras na matagpuan natin si Jesus, huwag na po tayong bumalik na wala si Jesus sa ating buhay. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan po ang ating ipanalangin. Ipanalangin natin sa Diyos na patuloy nating matagpuan si Jesus sa ating buhay, at oras na matatagpuan natin siya, nawa siya ay manatiling buhay sa ating mga puso. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na matagpuan natin si Jesus sa bawat yugto ng ating buhay at may bahagi siya sa lahat ng dako ng daigdig. Buong pananalig nating sabihin, Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahang Katoliko, gabayan nawa niya ang kanyang mga anak at maihatid ang lahat sa liwanag ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, akayin nawa nila ang lahat ng tao sa paghahari mo, O Diyos, sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga lahi at kultura. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nakalugmok sa pagkakasala at kawalan ng pag-asa, makita nawa nila ang ilaw ng kaligtasan at mamuhay sa taglay nitong liwanag. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga hindi sumasampalataya kay Kristo, makita ka nawa nila, O Diyos naming mapagmahal, sa mga mabubuti nilang gawa upang mabuhay silang taglay ang liwanag ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa usapang ekonomikal, naway hindi maging balakid ang mga pagkakamali ng bawat isa sa nakalipas, tungo sa higit na paggalang sa pagkakaiba-iba ng pananampalataya at pagsamba sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng liwanag, gabayan mo ang aming paglalakbay sa liwanag ng iyong anak upang makapiling ka namin sa iyong kaluwalhatian sa langit, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ako ay isang batang pastor na patungo sa Belen. May dala na maialay kay Jesus sa sabsama. Tayo na sa Belen, tayo na sa Belen. At doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sasama. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang nilalahad, inihahain at pinagsasaluhang si Jesucristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga ay iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin. Minarapat mong sa pagkataon naming magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng makahukom. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Minsan ako'y nanaginip, Paskong gabi noon. Ako raw ay isang anghel na tumitingin sa lupa. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ako raw ay nakakita ng talang marikit na nagsasabog ng ningning sa isang dampas na bukid. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Doon ay may isang duyan, tagpi-tagpi parang nakahiga isang sanggol na luha kakit-akit. Gloria in excelsis Deo. Gloria
Announcement. Ipinagbibigay alam po sa lahat ang schedule ng mga misa sa darating na January 8 and 9 ay ang mga sumusunod. January 8, 2024, Lunes, mag-uumpisa ang mga Fiesta Masses sa ganap na ikatatlo ng hapon hanggang ikalabing-isa ng gabi. January 9, 2024, Martes, sa ganap na ikalabindalawa ng hating gabi hanggang sa ikalabing-isa ng gabi. Ang Misa Mayor ay sa January 9 na gaganapin sa ikalabing-dalawa ng hating gabi sa Luneta Grandstand at ito ay pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Makiisa po tayo sa gawaing ito. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibilin pa rin ito sa opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,005 pesos at ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon po ay dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Ay tradisyonal nating ginagawa ang pagbebendisyon sa mga kalendaryo. Ang Diyos na nagkatawang tao ay pumasok sa ating kasaysayan, panahon at oras. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen, dasalan at kalendaryo. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba